So it will be... Oh, ano daw pa? So ngayon, si Erich, nung isang araw, ito yung sinabi ni Erich ha. Ito po, pakinggan po ninyo ito. Bago natin i-play yung sinabi niya ngayon. Yung sinabi niya kahapon, ito. Kaya dito, si Erich Sylvester, ay ano sabi niya dito? Si Pangulo ay Parang kilala ko yung boses nun yung reactor na yun, kilala ko yun Kilala ko yun, yung reactor na yun, kilala ko yun. Ang channel nun, Reaction TVPH. Mantagin mo yan, nagre-react ako sa sarili kong mga video. Lahat ng tumulong sa'yo, tinira mo. Hindi ka nakakapagsalita kung saan-saan noon, Bobong Marcos. Sa SMNI ka lang nakakapagsalita. Ngayon, yung SMNI wala na. Grabe tong Bobong Marcos na to no? Kung makapagsalita, akala mo talaga merong dignidad, integridad, tsaka paninindigan. Di ba mga ka-reaction? Ngayon, yung SMNI sarado, gustong buksan yung ABS-CBN, si Kibuloy nakakulong, si BP Sara si Pangulong Duterte binabanatan ng mga tuwadkom na to. Ha? Kaya mga ka-reaction, ikalat po natin ang ating mga video. I-share po ninyo itong video natin na to. At bawat video ng mga DDS vlogger. Para matulungan po natin ang ating mga PDP laban. Para makita nila, mabuksan ang isipan ng mga tao patungkol kung ano ang katotohanan. Kung sino ang dapat pumunta dyan sa Senado. Kung sino ang dapat iboto ng mga tao. Ikalat po ninyo ang mga video ng mga DDS vloggers. Para yung maliit, hindi mo kayang bumili ng tarpaulin. Hindi mo kayang mangampanya dahil nagtatrabaho ka. Naiiya kang magsabi sa mga kakilala mo. O i-share mo tong video na ito parang pinangampanya mo na rin ang PDP laban. Alright, Reaction TV Base, nagbabalik reaction. Napakaganda po ng pag-uusapan natin ngayong mga ka-reaction ha. At naalala po ba ninyo nung nilaglag ni Erich Sylvester yung kanyang pangulo? Yung ano niya, yung parang sabi niya, yung ano niya, yung opinion niya yun. At naalala niyo po ba, sabi nila na hindi raw pinagtanggol na po ngayon si President Marcos. Bumaligtad na naman si Erich. Natakot siguro kay Butod. Ito po mga ka-reaction, simulan po natin dito sa balitang yung kumagat na naman yung mga nabudol. Yung mga natanso, kumagat na naman dun sa pahing ni Pangulong Duterte. Ito po, pakinggan po natin yung kay Pangulong Duterte muna. Ngayon, marami kasi sila, ano dapat ang gawin natin? Patayin natin yung mga senador ngayon para mabakante. Kung makapatay tayo ng mga 15 na senador, pasok na tayo lahat. Alam nyo, sinabi niya yun. Nililiteral nila na talagang tsutsugin ng yung tsugi talaga. Hindi ba pwedeng gumamit ng metaphorical yung Pangulo? Hindi ba pwedeng gumamit yung sinabi niyang gano'n, yung patayin, hindi ba pwedeng gamitin niya na huwag niyo silang iboto para mamatay yung kampanya nila? Para mamatay yung pangarap nila maging senador? Hindi ba pwede yun? Talagang literal. Tinitake nyo, kinukuha nyo yung sinasabi ng Pangulong Duterte na literal. Literal talaga, as in literal. Grabe kayo Di ba? Hindi ba siya pwedeng gumamit ng parabola o yung tinatawag na parables o tinatawag na magbibigay siya ng mga palaisipan? Talagang literal talaga kinukuha niyo yung salita niya, literal. Ayos din kayo Gumamit naman kayo ng uncommon sense sometimes. Yung uncommon sense, alam niyo yung uncommon sense? Kasi yung common sense din nyo maintindihan yung uncommon sense na lang. Di ba mga ka-reaction? Ulitin natin Ngayon, marami kasi sila, ano dapat ang gawin natin?
Di, patayin natin yung mga senador ngayon para mabakante. Kung makapatay tayo ng mga 15 na senador, pasok na tayo lahat. Pero kawawa naman. O, di ba? Kawawa naman. Nililiteral ninyo eh. Kaya sabi niya, kawawa naman eh. Alam kasi niya, kukunin niyo literal. You will take it literally. Literally. Hindi niyo inaano yung talagang kaulugan nun. Ang ibig sabihin nun, patayin, huwag niyong iboto. Nililiteral niyo eh. Pero nakakainis kasi yung, hindi Oo. naman lahat. Pero, sabi nga, talking of opportunities, the only way to do it is to pasabugin na lang natin yung ano. O, di ba? Di ba mga reaksyon? Kaya na, pasabugin na lang natin yung ating mga boto. Yung ating mga boto, iboto natin yung yung PDP laban straight. Ganun ang ibig sabihin ng Pangulong Duterte. Kayo, inaano nyo ng inaano nyo ng literal eh. Pag sinabi niyang ganun yung kaulugan nun. Gamitin nyo nga yung uncommon sense ninyo, yung uncommon sense. Kasi yung common sense, wala yata kayo nun eh. Grabe kayo kung makapag-ano kayo ha. Hindi tama yan. Maling-mali yan. Hindi naman yun ang ibig sabihin. Tapos ibabalita pa ninyo na ang Pangulong Duterte gusto niyang tsumugin ng 15 senador. Grabe kayo ha. Dito naman tayo kay Ngagba. Pag nga natin si Ngagba ha. Nabanggit. Teka lang. Dito muna tayo. Pagkatapos ng kick-off proclamation rally sa Lawag, sunod na tumuho ang alyansa para sa bagong Pilipinas sa Iloilo City para suyuin ang mga Ilonggo. Sa isang press conference na dinaluhan ng 8 senatorial bets, ipinagtanggol nila ang mga pambabanat ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa oposisyon. Anila, hindi rin umano ito negative campaigning. O di ba? Hindi raw ito negative campaigning. Pakinggan natin si Tito Tolito. Oy, Tito Tolito, magsalita ka. Was merely stating facts. And that is as far as his perspective is concerned. So it will be Ano daw pa? So ngayon, si Erich, nung isang araw, ito yung sinabi ni Erich ha. Ito po, pakinggan po ninyo ito. Bago natin i-play yung sinabi niya ngayon. Yung sinabi niya kahapon, ito. Kaya dito, si Erich Sylvester, ano sabi niya dito? si Pangulo ay Parang kilala ko yung boses nun yung reactor na yun, kilala ko yun Kilala ko yun, yung reactor na yun, kilala ko yun. Ang channel nun, Reaction TVPH. Matagin mo yan, nagre-react ako sa sarili kong mga video. Hindi, ano lang natin to. Kaya siya related siya bagamat siya po ay ika nga Pangulo natin pero hindi po siya ang kandidato. So meron po siyang idea, may opinion. Nag-usap-usap na po itong alyansa na we will stay away from negative campaigning. Ang gagawin na lang po namin, siguro lahat naman ho kami ng mga kasama ko rito, we will just base it on our performance. O di ba? Dito sinukas siya. Sinukas siya ni Erich. Siguro na ano sila na banatan sila ng butod. So po ba't sinasabi niyo 'yon? Ba't sinasabi niyo 'yun na ang Pangulo, yung opinion niya 'yon, hindi siya yung hindi siya yung kandidato. Bakit niyo sinisiraan ng Presidente Bangag? Huwag niyo siraan. Bangag na nga, sinisiraan niyo pa huwag ganyan. Huwag ganyan, respetuhin natin. Wala na nga ginagawa yung presidente, binabanatan mo pa Erwin Wala na nga ginagawa yung tao, binabanatan mo pa Huwag ganyan. Hindi kayo naawa kay Bobong Marcos. Kinuha niya kayo tapos babanatan niyo, pero kumambyo po sila mga kareaksyon. Kumambyo sila, ito pakinggan ninyo
Pakinggan ninyo to. Pagkatapos ng kick-off Ano ba sinabi? Ano ba sinabi ni Bobong Marcos? Bakit isinuka siya ni Erich? Oy, Bobong Marcos, hindi ka nga bumibili na suka. Sinusuka ka naman ng mga senatoriables mo. O ito, pakinggan natin. Ito po ito. Dahil may pagmamalaki ng alyansa na kami lang ang may kumpletong ticket mula sa senador hanggang sa sangguniang bayan ng pinakamaliit na bayan ng buong Pilipinas. At hindi pangkaraniwan ang mga aming kandidato. Hindi po kagaya ng mga nakikita natin sa mga iba't ibang partido. Hirap na hirap makakuha ng kanilang mga miyembro. Ang aming pong ipinagmamalaki at pinaglalaban ay subok na at matagal nang nagseserbisyo sa publiko. Hindi po ay naaawa rin po kuminsan sa ating mga katunggali dahil nagmamakaawa para makakuha ng mga malalakas at magagaling na kandidato. Di tulad ng iba, karampot lang ang kandidato. Dito po, buo kami. Hindi lamang buo sa numero, ngunit buo ang loob para ipaglaban ang kapakanan ng bawat Pilipino at ang buong Pilipinas. Kaya naman, nagtataka nga ako, parang yung mga iba na naging kandidato, nag-deliver lang yata ng suka, nabigyan na ng certificate of candidacy. Dahil walang ikukumpara sa ating mga kandidato. Kung ihahambing natin sa mga napulot nila, ang ticket natin, veteran. Alright, tama na. Sakit sa tenga. Di mo ba makaka-reaction? Hindi ba yun negative campaigning ito ha? of proclamation rally sa Lawag, sunod na tumuho ang alyansa para sa bagong Pilipinas sa Iloilo City para suyuin ang mga Ilonggo. Sa isang press conference na dinaluhan ng 8 senatorial bets, ipinagtanggol nila ang mga pambabanat ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa oposisyon. Anila, hindi rin umano ito negative campaigning. He was merely stating facts. And that is as far as his perspective is concerned. So it will be more on performance-based. That's yun po ang napag-usapan po namin. Hindi po namin aatakihin yung kabila. Sabi nga natin, we don't like that negative publicity. Yung mga kandidato na mahilig mang-away o tumatakbo, mahilig mang-atake, siguro hindi siya tumatakbo para sa bayan, kundi tumatakbo siya para sa kanyang pamilya. Ilan sa Bumanat pa si bumanat pa si, anong pangalan nito? Si Manny Pacquiao. Oy, Manny Pacquiao, wow! Mantagin mo yan, Manny Pacquiao. Bumanat ka ba? Oh, pinagtatanggol na po si Bobong Marcos. Sa mga katarantado, sinabi niya. Bumibili ng suka. Walang bayad ng dugo ng tukhang, gano'n. Ito pakinggan po natin. Ang kandidato daw ng kabila ay may bahid ng dugo ang kamay. Dahil sa tukhang. Wala mang ibang involved yan sa tukhang kundi ako. Di ba? Kaya, with all due respect, sasagutin ko lang po. Alam po ninyo mga kaibigan, kung yung aking mga kamay ay may bahid ng dugo, hindi ko po yan ikinakakahiya. Kung yung aking mga kamay ngayon ay may bahid ng dugo, dugo ng mga masasamang tao. Oh, narinig mo yun, Bobong Marcos? Masamang tao ka ba? Oh. Kung masamang tao ka, si Bato de la Rosa, babahid ang dugo. Pero kung hindi ka masamang tao, safe ka. Sa tingin ba ninyo si President Marcos Jr. masamang tao? Hindi. O, edi safe siya. Sa tingin po ba ninyo si Marcos Jr. hindi siya nagda-drugs? Yung cocaine tsaka heroin? Hindi. Hindi.
O, safe siya. Tuloy. Kung kinakailangan na madumihan ng dugo ng masamang tao ang aking kamay para maprotektahan ang buhay ng mga matitino, mababait at mga law-abiding citizens, gagawin ko po yun. Itaga nyo sa bato. Gagawin ko yan. Alam nyo, ang uplantukang ay napakaganda po. Nung sinabi ko na wala kaming host, wala ang magsusuporta sa amin, wala kaming resources para mag-conduct ng rally. Wala po kami ang PDP Laban. Kaya kami ay maggawa na lang ng tukhang na pangangampin. Pagkakampanya, magtutukhang na lang, tuktukhang yo. Puntahan lahat ng bahay na pwedeng kaya puntahan, katukin. At pag open ng pintuan, nakangisi yung may-ari. Oh, salamat. Makiusap ako, pwede niyong ibuto kami, mga PDP Laban at buong team ng suka. Tanggapin sana niyo kami. Pero pag open ang pintuan, nakasimangot, sorry po, hindi po ka, okay lang po, alis kami. So yun lang po ang diskarte na gagawin namin dahil wala kaming pundo. Wala kaming pundo. Kaya sundutin ko lang rin yung sinasabi. Sinasabi kaya ni Attorney Jimmy Bundok na kami sa Senado, Senator Bongo, Senator Robin Hood Padilla at ako, wala po kami magagawa kahit anong gawin namin. Objection, Your Honor, Mr. President. Objection, Mr. President. O kung hindi kami pakinggan, kahit na mag-walk out kami, wala pa rin mangyayari. Dahil numbers game yan. Majority rules. At lang kami, we cannot the majority. Kaya, kailangan namin ang suporta. Kung kami pabalikin ninyo sa Senado, kami ni Senator Bongo, talagang kailangan namin na makakasama Attorney J.B. Hinlo, Attorney Rodriguez, Attorney Raul Lambino, Attorney Marcolita. Napakagaling na abogado. Kailangan natin. At ang pinaka-importante, si Pastor Apollo Kibuloy. Kahit na kaming lahat ang lahat ng kasama namin ay mga abogado, kailangan pa rin natin ng man of God para sa pasalamat ako sa inyo. Kahit na tayo ay Alam niyo po kung sino pong tinira ni Bobong Marcos? Alam niyo kung sino tinira ng tinira? Si Bato, si Pastor Kibuloy, si Pangulong PRRD. Nakakulong na si Kibuloy, binanatan mo pa. Nakakulong na si Kibuloy talaga, Bobong Marcos, binanatan mo pa. Grabe ka. nasa oposisyon. Tsaka teka lang, di ba pinakinabangan mo si Kibuloy? Wala ka bang utang na loob? Pagkatapos mong pinakinabangan yung tao nung presidential election, binababoy mo ngayon. Hindi pa man napatunayan yung kanyang kaso. Ano-ano nang pinagsasabi mo sa inyong speech? Hindi pa napatunayan ang kaso ni Pastor Kibuloy. Nasa korte pa. Pero kung makapagsalita ka, kala mo totoo lahat ang sinasabi mo. Alam po ba ninyo yung mga reaksyon? Hindi tama yung ginagawa ni Bobong Marcos na yan. Talagang negative campaigning yan. Tapos ngayon, kaya naniniwala ako kay Erwin Tulfo eh. Naniniwala ako sa kanya pakinggan nyo. Pangulo ay, bagamat siya po ay Pangulo natin, pero hindi po siya ang kandidato. So, meron po siyang idea, may opinion. Nag-usap-usap na po itong alyansa na we will stay away from negative campaigning. Ang gagawin na lang po namin, siguro lahat... O diba, stay away from negative campaigning. Tinitira ka ni Erich. Ngayon, kumambyo si Erich. Sabi ni Tito Pulito, si Tito Tulito,
Sabi niya, ano daw, based on facts daw yung sinabi ni Bobong Marcos, sabi ni Tito. Oo, yung kapatid ni Vic. Sabi niya, hindi, based on facts yung sinabi niya, hindi negative campaigning yon. Tumigil ka dyan, reaction TVPH. Oo, di ba, idol natin tong si Tito Tulito. Di ba? Idol natin yan. Ako, idol ko yan eh. Komedyante yan eh. Kaya hanggang ngayon, yung pagiging komedyante niya, lumilitaw. Hindi negative campaigning yun, Tito Soto. Ayos ka, hindi raw negative campaigning yun. Anong tawag doon? Anong tawag doon? Dugo sa kamay ng tukhang. Tapos, sinabi niya, pinabili na suka. Pangmamaliit yun, panglalait yun. Naiintindihan mo ba yung negative campaigning, Tito Soto? Tito Tulito na to. Oh, hindi mo naiintindihan yung negative campaigning, Tito Soto? Na turingan kang Senate President, huwag ka naman ganyan, huwag mo lokohin yung taong bayan, mambubudol ka na rin, mambubudol ka. Hindi raw negative campaigning ang ginagawa ni Bobong Marcos. Tinawag niya yung mga katunggali niya na pinabili lang ng suka. Hindi pa pangmamaliit yun sa mga nagtitinda ng suka. Kami ang team suka. Kayo ano? Sabi nga ni Attorney Vic Rodriguez, Senator Vic Rodriguez, kayo ay sinusuka. Di ba mga ka-reaction? Kaya kailangan nating, alam nyo, yung mga ganitong vlog, mga ka-reaction. Gusto nyo ikampanya yung mga PDP laban? Hindi. Diretsahan po tayo. Gusto nyo ikampanya yung mga PDP laban? Lahat ng mga vlogs ng mga vlogger ng PDP laban, ilagay nyo sa inyong wall, sa mga Facebook account ninyo. Ikampanya natin lahat ng ating mga vloggers. Lahat sila na nagpo-promote. O lalong-lalo na itong Reaction TVPH, ilagay nyo sa mga Facebook wall ninyo, sa mga TikTok ninyo, sa mga YouTube channel ninyo, sa community. Ilagay ninyo para marinig ng taong bayan na itong mga to ay mambubudol. Mga tanso, mga peking ginto. Hindi raw negative campaigning yung sabi ni Tito Tulito. Oy, Senate President Tito Soto, yung pagkakomedyante mo talagang gumagana. Hindi yung negative campaign, tatawagin niya yung kalaban niya. Bumili lang ng suka. Tapos yung si Pastor Rapolo Kibuloy, sasabihin niya, yung nag-aano ng mga kababaihan, gano'n. Tapos itong si Bato de la Rosa, dugo sa tukhang ganyan. Tapos yung yung mga Senador Rebels mo, mga angel yan, may mga pakpak o mga anghel. May mga angel, mga pakpak, tsaka may halo dito sa ulo, ganoon. Hindi, talagang pangmamaliit ang ginawa ni Bobong Marcos. Pangmamaliit po mga kareaksyon. Kaya naman sabi ng Pangulong Duterte, isa kang bangag. Isa kang bangag na presidente. Sabi po yun ni Pangulong Duterte. O ngayon, kung hindi ka bangag, edi patunayan mo na hindi ka bangag. Lingkod bayan. Diba? Hindi patunayan mo, magpa-polygraph test ka. O sa polygraph test nga lang hindi ka kumakasay. Tapos nagtatapang-tapangan ka dyan. Kung makapagsalita ka, kala mo talagang yung totoo. Sa ating mga kandidato para sa Senado, huwag po natin kaligtaan ang halos 18,200 na local executive na ating ihahalal ng kanilang mga miyembro. Ang amin pong ipinagmamalaki at pinaglalaban ay subok na at matpo sa numero, ngunit buo ang loob para ipaglaban ang kapakanan. Sa Senado hanggang Sangguniang Bayan ay mga lider na subok. 8 po sa ating mga ay wala na pong OJT, batas. At huwag natin kalimutan. At pinagtatalunan lang nila kung sino daw ang pinakamagaling at sino nanggaling sa pinakamagandang eskwelahan. Ngunit lahat yan ay magaling, lahat yan ay Pakinggan po natin ito, isang budol ito, isang budol. Matalino, lahat yan ay ginamit na ang kanilang kakayahan upang pagandahin ang Pilipinas. Kung itatanong naman natin, sila ba
ay isa lang ang pinanggalingan. Tiga Maynila lang ba lahat? May alam nyo naman, 100% waray. Bilang isang sambayanang may dangal, may sipag, at may talino. Tayo ba ay papayag na babalik sa panahon gusto ng kung kailan gusto ng ating mga liderato maging probinsya tayo ng China? Babalik O, tingnan mo maging probinsya ng China. Sino may gusto nyon? Sino may gusto nun? Mambubudol talaga to eh. ba tayo sa nakaraan na ibinubugaw ang ating bayan bilang isang sugalan ng mga dayuhan? O, sinong may mga kaibigan ng mga pogo? Kayo nga, may picture kayo kasama nyo yung mga pogo leader eh, pogo head eh. Di ba? Loko tayo ng mga to ah. Nais ba natin bumalik sa landas na umaapaw sa dugo ng mga inosenteng mga bata na inagaw sa kanilang mga anak, mga ina, kinuha sa kanilang mga tahanan at inagaw ang kanilang kinabukasan? Kala mo talaga alam niya yung sinasabi niya eh, no? Kala mo may laman yung ulo niya. Pag ano mo yan, pag i-follicle test nyo yan. Ikaw, bibitin nyo yan. Walang nagnanais na Pilipino na mabalik tayo sa ganyang klaseng pagpatakbo. Sinusuka ka na ng Pilipinas. Oy, tingnan mo yung itsura mo. Tingnan po niyo yung itsura niya. Alam niyo itong itsura na to, naalala ko to nung high school ako eh. Ha? Pasensya na po kayo, nung high school hindi ako nagdadrugs ha. Pero yan, ganyan po yung itsura nung yung security guard. Walang tulog yung security guard, hindi po siya nagdadrugs. Wala lang tulog yung security guard, ganyan po yung itsura niya. Dinadalang ko po siya ng Gatorade noon, Gatorade baka naman, nakakaawa. Oy, baka wala kang tulog, nag-overtime ka ba bilang presidente? Sumusobra ng trabaho mo, Bobong Marcos. Magpahinga ka naman kahit paano, huwag ka masyadong hardworking. Yung mga hardworking, mahilig sa pulburon yan. Yung pulburon, yung binibili sa sa Goldilocks. Oy, baka naman Goldilocks. Kaya naman, makakatiyak po kayo na kapag ang ating mga kandidato ay naluklok sa Senado at sila ay nagsimula ng kanilang trabaho, asahan po ninyo na sila po ay hindi makikihalo, hindi makikilahok sa ganyang bagay na ating iniwanan na at naayaw balikan. Ito po ang aming ipinagmamalaki. Ito po ang ating mga kandidato. Alam niyo mga ka-reaction, pakinggan natin ito, pinagbili na suka. Kayo'y nandito pa rin. Hindi kayo tumalon sa kabila. Hindi nyo kami dinidisown. Bagkos kayo'y andito pa rin sumusuporta sa amin. Palakpakan po natin ang ating sarili. Yan ang mga tao na may prinsipyo. Yan ang mga tao na sa amin sa Bisaya, dunay baruganan. O di ba? Ikaw, Bobong Marcos, kinalimutan mo lahat ng mga sumuporta sa'yo. Papa-impeach mo si VP Sara Duterte. Ay, hindi mo papa-impeach. O sige, hindi mo papa-impeach. May impeach si VP Sara Duterte. Ngayon, nakakulong si Kibuloy. Lahat ng mga tumulong sa'yo, inayupak na yan. Lahat ng tumulong sa'yo, tinira mo. Hindi ka nakakapagsalita kung saan-saan noon, Bobong Marcos. Sa SMNI ka lang nakakapagsalita. Ngayon, yung SMNI wala na. Grabe itong Bobong Marcos na to kung makapagsalita, akala mo talaga merong dignidad, integridad, tsaka paninindigan. Di ba mga ka-reaction? Ngayon, yung SMNI sarado, gustong buksan yung ABS-CBN, si Kibuloy nakakulong, si VP Sara si Pangulong Duterte binabanatan ng mga tuwadkom na to.
Kaya mga ka-reaction, ikalat po natin ang ating mga video. I-share po ninyo itong video natin na to. At bawat video ng mga DDS vlogger. Para matulungan po natin ang ating mga PDP laban. Para makita nila, mabuksan ang isipan ng mga tao patungkol kung ano ang katotohanan. Kung sino ang dapat pumunta dyan sa Senado. Kung sino ang dapat iboto ng mga tao. Ikalat po ninyo ang mga video ng mga DDS vloggers. Para yung maliit, hindi mo kayang bumili ng tarpaulin. Hindi mo kayang mangampanya dahil nagtatrabaho ka. Naiiya kang magsabi sa mga kakilala mo. O i-share mo tong video na ito parang pinangampanya mo na rin ang PDP laban ng malakihan. Halimbawa, lahat ng makapanood na ito ay sinishare. Tapos sabihin nyo doon sa i-share mo rin yan. Sabihin nyo, i-share mo rin yan. Message sa wall, kahit pa paano po makakatulong tayo sa mga PDP laban. Lahat po. O PH update, mga video niya, i-share nyo. Banateros, video niya, i-share nyo. Di ba? Sino ba? Marami yan. Ano nyo na lang, yung mga ganun. Oo. Di ba mga ka-reaction? I-share nyo yung mga video namin para makatulong tayo, para mapanalo natin ang ating mga kandidato. Yun po ang ating mapangahawakan. I-share natin ang bawat video para may taguyod po natin ang katotohanan. Maraming salamat po muli sa mga 420,000 subscriber na ba tayo? 419,000. Malapit na po tayo mag 420,000. Every hour 1,000 subscriber. Every hour 1,000 subscriber. Every hour 1,000 subscriber. Mag-subscribe ka na ka-reaction para lalo tayong lumakas. Maabot natin yung rurok ng tagumpay. Syukran. God bless you all. Duterte! 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 Duterte!